OFWs sa buong sanlibutan. Na ngayon ay... Dama yung sanlibutan dito Wait lang Wait lang. Pag ibigay sa kanya ng Ama ang katagumpayan at siya ay mailuklok natin sa Senado natin kasi magtutulungan tayo mga kababayan. Ayoko nga. Bahala kayo dyan. Magtulungan kayo. Anong paki ko dyan? Magtutulungan daw? Na isigaw sa buong Pilipinas, sa buong mundo na rin kasi may mga OFW di ba? Na iboto natin ang lahat ng PDP laban. Okay? PDP walang laban? Ayokong iboto yan. Bakit mo kami pipilitin? Ang PDP walang laban, kinakahiya namin yan. Eto na, si Pastor Kibuloy, himay-himayin po natin. Eto na, yung talagang mahilig sa chicks. Atin pong pakinggan kung ano yung mga plataforma ng isang mahilig sa chicks. Sinabi niya mga kababayan. Pilipinas at sa ating mga OFWs sa buong sanlibutan. Tangina, sanlibutan agad yung target Pwede bang Pilipinas muna? Pilipinas muna? Grabe, sanlibutan agad. Na ngayon ay... Ay, mga kulto! Mga uto-uto at mga aso ni Kibuloy. Eto na, bibigyan ko ng reaksyon yung amon yung nakakulong ngayon. Sabi nyo kasi, anong sabi nyo? Si Kibuloy ay makapangyarihan. Pina-stop daw niya yung mga probinsyano. Diba? Pero feeling ko siya yung napa-stop ngayon Kibuloy, di ba ikaw yung napa-stop ngayon? Napa-stop? Tuloy. Lindol, stop! Ako si Kibuloy, nananawagan ako sa Lindol. Ang sinabi kong stop is stop. Ako? Oo. Meron akong vibrator na sa libutan. Huwag mo akong awayin. Pindutin ko yung vibrator na sa libutan. Wala sa Bible yung vibrator ng sanlibutan, pero kay Kibuloy meron. Tuloy. Sa programang ito, kung saan ako ay pinayagan muli ng korte upang makapagbigay ng isang video message sa inyo pong lahat. Okay. Pinalulungkot ko po na baka hindi ako payagan sa face-to-face debate. Ikinalulungkot ko na walang nagmamassage ngayon kay Kibuloy. Siyempre, may sakit siya, di ba? May sakit daw siya. So, kailangan ng ma-relax sana ni Kibuloy. Di ba, pag magpapadoktor ka, wala mang massage doon. Iba pa rin kasi yung, Ma'am Dalisa Enrique, shoutout ko Iba pa rin kasi yung, ima-massage ka. Kinalulungkot ko yun. Hindi ka namin matutulungan dyan. Wala. Patuloy. Pero ayaw siyang payagan. Baka lang naman, di pa naman siya sigurado. Magpapaalam pa siya sa korte. Bakit hindi siya sigurado? Di ba siya yung may kapangyarihan dyan? Dapat yung hinaharap, alam niya Kaya kung sakasakaling ayaw siyang payagan, mga kababayan, sigurado merong isa na nagmamando, no, mga kababayan, para hindi makadalo si Pastor sa face-to-face debate. Napakatalino nitong mamang ito, mga kababayan. Dapat lang, hindi na siya makipagdebate pa kasi noon nga, ilang beses siyang hinamon ng debate ni Bro Eli Soriano. Hindi naman siya pumalagi. Hindi naman siya pumalag, di ba? Pero alam naman po natin na si Kibuloy po, wala po laban ito. Hindi po ito mananalo to. Hindi po ito mananalo. Itong katulad ni Kibuloy. Sino bang tangang boboto dyan? Mga DDS lang naman. Pero eto hindi po lahat ng DDS iboboto yan. Yung iba walang tiwala kay Kibuloy. Tuloy. Sigurado sasabunin, maliligo na lang yung mga makakaharap ito ni Pastor kung maihaharap o mapapasama ito sa face-to-face debate. Sigurado yan. Tuloy. Nakamutiyang palad ako'y binigyan ng pagkakataon ng korte na Alam mo, kahit isang beses, wala pa akong nakitang merong kinadebate itong si Kibuloy. Hindi.
Wala pang kinadibate yan eh. Kay Bro Eloy Soriano, ayaw. Kahit sino yung maghamon sa kanya, ayaw. Oh. Tapos ngayon, sasabihin nung takot sila kay Kibuloy, kaya pipigilan na hindi yan kumbaga, pipigilan para hindi makalaban sa debate. Ang galing ah. Pag video message sa inyong lahat. Ang una-una ko pong advokasya, ako magtatrabaho po. Pupunta ako sa politika, hindi ko hanap ang pera. Yun. Hindi niya hanap yung pera. Hindi mo hanap yung pera, Kibuloy, pero yung nangyari sa kingdom mo, sa mga tao mo dyan sa loob, pinirahan mo. Di umano. Diba? Paano ang pera? O, ito, pagbibentahin ka ng kung ano-ano dyan. Pag uwi mo ng kung saan ka man matutulog dyan sa kingdom, kailangan walang pera sa aparador mo. Kung saan ka natutulog, kailangan walang pera. Para hindi ka tumakas. Oh. Hindi mo kailangan yung pera, tapos maraming nagre-reklamo na mga teacher, mga pulis, na nagbitaw sila sa kanilang trabaho para magpunta sa kingdom. Tapos yung mga pera nila, ari-arian nila, binenta, tapos binigay doon. Yung, di ko lang alam kung ilang porsyento yung binigay. Diba? Akala nila mapapabuti yung buhay nila sa loob. Yung pala, wala! Nga! Diba? Ang yumaman po ng yumaman, si Kibuloy. Ang mga miyembro, tingnan nyo. Tingnan yung mga miyembro. Yung iba dyan, tuyo-tuyo lang yung ulam. Pero pag maganda yung mukha mo, maganda ka, magandang kutis mo, hindi ka niyan pagbibentahin ng kung ano-ano dyan sa mainit na kalsada. Hindi. Ang gagawin yan, gagawin kong pastoral. Sayang kasi yung kutis mo eh. Pastoral ka. At pag mabait ka sa kanya, isa kang pastoral na sumusunod sa utos niya, sigurado aangat yung buhay mo. 'Di ba? Aangat kahit pa paano. Pero pag pangit ka, tangina. Saan ka pupulutin? Saan ka pupulutin? Doon lang sa tabi-tabi ng kalsada, nagbebenta. Yung mga bata na mga miyembro ni Kibuloy, nagbebenta. Kaya maniniwala kayo dito, hindi daw niya habol yung pera. Kung hindi mo habol yung pera, bakit ka pa tumakbo? Nasa inyo yung lahat, makapangyarihan ka, di ba? Powerful ka. So, hindi mo kailangan ng pera. Gawin mo! Huwag ka na magsenador. Dumiskarte ka. Di ba? Kaya mo nga magpahinto na lindol eh. Di ba? Tuloy. Hindi ko hanap ang katanyagan. Yun. Nasa akin na po lahat yun. Correct. Ako naniniwala ako. Naniniwala yung isang bayaran ni Kibuloy. Ay, naka po. Correct. Ako'y naniniwala dyan. Natural. Subukan mong huwag maniwala. Baka itakwil ka ng grupo na yan. Abi TV official, shoutout po magandang gabi. Yan mga kababayan, yung sinasabi ni Pastor, hindi ho yan pagbubuhat ng bangko sa sarili niya. Totoo ho yan mga kababayan. Aba, akala mo, miyembro no? Miyembro ka ba? Diba? Inimbitahan ka lang. Diba? Sasabihin mo, totoo? Nakakulong na tumakbong senador only in the Philippines. Yun nga eh. Yan, kung pera lang, tatakbo siya para sa pera. Hindi ako naniniwala. May pera na itong mamang ito. Yun naman pala. Yun naman pala, may pera. Bakit hindi niya ipamudmod sa mga Pilipino? Kasi nasa Biblia yan, kung mayaman ka, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, ipamigay mo sa mga mahihirap. Nasa Bible yan. Bakit hindi alam ni Kibuloy yan? Ay, hindi mo naman kailangang ipunin yung kayamanan mo. Marami ka pala nun eh. Ang gawin mo, yung kayamanan mo ngayon, ipamigay mo sa mga mahihirap, yung mga nagugutom. Dapat ganon. Naman ay patayo niya. Pinakamalaki sa buong mundo, itong kingdom na malapit ng magbukas. Natural. Yung kingdom na yan, pag
Pag-upo ni Digong, biglang nabuo. Diba? Biglang nabuo yung kingdom. Kaya, napaisip po ako. Anong nasa isip ko? Baka pera natin tong pinagpatayo ng kingdom. Kasi nung hindi pa po nakaupo si Digong dyan, bilang presidente ng Pilipinas, kalansay pa yan eh. Pero pag-upo ni Digong, biglang nabuo. Kaya pala, merong build itong si Digong. Build. Sumaba yung kingdom. Nakakapagtaka, ano? Tuloy. At maipapakita namin sa inyo lahat yan kapag nagbukas na po ito. Hindi lang yan. Napakaraming, ito yung nakita ho ninyong Glory Mountain na napakaraming bahay doon sa loob, napakaganda. Kung mayroong korupsyon sa pamumuno ni Pastor Kibuloy sa KOJC, hindi dyan. Paano siya mangungurap? Siya yung bida dyan eh. Siya yung may-ari niyan. Kine-claim niya yan. Diba? Ginigipit nga yung yung mga miyembro eh. Buti kung manalo siya, malabong manalo to. Na lang, pautog na lang ka diyan sa kulungan. Ganyan, kaganda ang Kingdom of Jesus Christ. Tuloy. Hindi ko na po kailangan yun. Ako ay magtatrabaho lang at tutulong para mabigyang solusyon ang ating mga kinakaharap na problema. Isa ka sa problema. Sana, dahil ikaw yung isa sa problema, dapat ikaw yung masolusyonan. Diba? Tama? Tama? O tama talaga ako at may tama kayo? Ha? So, yung aking pong pag-gobyerno ay ang tinatawag na laban sa korupsyon. Laban sa korupsyon. Dahil ako, si Bullpoint Man, meron akong plataforma. Laban sa korupsyon ang gagawin ko. Dahil ako ay ang totoong kurakot. Laban sa korupsyon. Tarantaduhan yan. Yung governance and anti-corruption. Gagawin ko ang isang pagtatatag. Ito, sabi ni ipipin ko to Wag kang bias. Banggitin mo din yung other side and tanong, sino ba? Ano daw? Ang tanong, sino ba sakdalinis? Alam mo, bias talaga ako. Oo, totoo. Hindi ako pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi ako si Amy Marcos. Bias ako. Pero yung sinasamahan kong tao, yung mga matitino, hindi ako sumasama sa mga demonyo. Sa mga manyakis. Maging bias. Gusto ko maging bias eh. Gagawa mo. Diba? Ang dami ng ebidensya na naglabasan sa Senado, sa Kongreso. Gusto mo, gumitna pa ako? Ikaw na lang. So, mga korupsyon, delikado dito yung mga buhaya. Yung mga kawatan sa gobyerno. Susan Arthur, shoutout po Huwag kalimutang mag-like. Ay, salamat po. Main288, salamat sa mga nag-like sa ating live ngayon. And syempre sa mga nag-share ng ating live, maraming salamat po. Pag nanalo si Pastor Kibuloy, mga kababayan, marami talaga mabibitay. Ituloy natin yun, Napakatanga. Napakatanga. Pag nanalo daw si Kibuloy, maraming mabibitay. Teka lang. Wala naman sa batas natin na pwede kang magbitay ng tao kahit ano pang kasalanan niya. Meron ba? Napakatanga nito baka gagante, baka papalabasin na ni Kibuloy yung kanyang tinatawag na Angel of Death! Labas! Inuutusan ko kayo sa ngalan ni Kibuloy. Maglabas na kayo dyan. Ayaw na sigpautog niya. Baka yun. Angel of Death siguro. Grabe itong mga talaga. Itong mga DDS. Pataka ragstorya ba? Bakit ko nasabi mabibitay? Basta pag naisa batas, kung sino yung hindi pumirma sa gagawing batas ni Pastor Apollo Kibuloy na ibitay, ikulong itong mga kawatan na nasa gobyerno, puta sila yung mga kawatan. Si Pastor handa sa makipaggurguran
Handa Tata, siyang sino ba itong nagbura ng comment? Okay. Ito si Andres Torres, tanggalan natin ng panty tong kulangot na to. Bura ka ng comment O ngayon, subukan mong magbura kung makapagbura ka pa. Sige, magbura ka kung kaya mo. Pukin ng ina yung pamilya mo. Hayop kayong lahat. Hindi na ako naglalag. Wait lang. Hi, shout out. Everybody. Ano daw sabi dito? Yan, itipin natin Mga tauhan ni Kibuloy namimigay ng papel na may muka ni Kibuloy at bracelet ni Kibuloy. Iboto daw namin, di nila alam, sinama ng taga-linis sa food court, tinapon naman. Ako pag may nagbigay sa akin ng muka ni Kibuloy o mga bracelet na may muka ni Kibuloy, itatapon ko po talaga yan sa kanilang harapan. Wala pa lang nag-iikot dito sa amin ng mga PDP walang laban Ako, PDP walang laban. Pag kahit anong ibigay nyo sa amin, putangin na itatapon ko yun sa harapan nyo Di ko naman kailangan yan Diba? Di kami bubuto dyan. Nang dahil lang sa bracelet, yun yung kapalit sa buto. Ay, nako po. Tuloy. Tawag ito. O hindi siya natatakot, mga kababayan, na ipasa yung batas na yan kung sakasakaling siya ay maging senador. Bakit? Alam niya sa sarili niya na hindi siya gagawa ng pagnanakaw sa ating bansa. Maniwala kayo sa vlogger na yan? Yung isang salita lang, sasabihin, hindi yan magnanakaw kasi gano'n na yan. Pastor yan, maraming pera yan, maunlad yung kingdom. Maniwala kayo dun? Tandaan nyo po, pag tao ka, hindi ka perpekto. Makakagawa ka rin ng mga pagnanakaw na yan, lalo na't sanay kayo sa pagnanakaw. Diba? Siyempre, bilang isang bayaran, ipopromote niya yung amo niya. Diba? Kasi nagsuot-suot nga ng ano dito, yung mukha ni Kibuloy. Ako, sumusuporta ako sa administrasyon. Sumusuporta po ako sa administrasyon. Pero nagsuot ba ako ng mga t-shirt na may mga mukha nila? Para lang i-promote yung mga yan? Pero syempre, sila, kailangan nilang magsuot. Bakit po? Bakit? Kasi, nakakatanggap kasi sila. Diba? Anong gagawin nila? Tirahin mo yan, siraan mo lang ng siraan. Manira lang ng manira. O kami, anong sinusuot namin dito? May muka ba ng politiko to? Malapit na eleksyon, pero walang muka ng politiko to. Pwede siguro, YouTube. Lagay natin dito. Ewan ko lang ibang politiko dyan, lalo na yung malakit yan. Ng isang truth commission. Yan. Binubuo ito ng mga ordinaryong mamamayan upang imbestigahan ang mga kaso ng korupsyon sa loob ng ahensya ng gobyerno. Para imbestigahan, mga kababayan, may maiimbestigahan ka agad pag-upo pa lang ni Pastor Kibuloy. Unang-una na dyan, palagay ko lang, akin lang to walang sinabi sa akin si Pastor walang sinabi sa akin si Pastor, akin lang to. Unang-una dyan, mga kababayan, ang maiimbestigahan, sino yung pumirma doon sa GAA, mga kababayan, sa Bycam report na napakaraming patlang, ayan, sigurado. Una yan na maiimbestigahan at imposible na walang makukulong, okay lang paano kung bitay ang magiging kaparusahan? Grabe yung mind conditioning, Parang gusto niyang ipaabot sa inyong isipan ba, sa inyong mga sarili na iboto niyo si Kibuloy kasi ang ipapa sa batas nito, yung bitay. Alam niyo, wala po talagang plano si Kibuloy na ipatupad yung bitay na yan o isabatas yung bitay na yan. Bakit? Sinong tatamaan ng bitay? Unang-una, mga Duterte. Pangalawa, siya. Yung kanilang kampo po, yung tatamaan ng bitay na yon. Kaya hindi po nila yan isa sa batas. Diba?
Si Sara Duterte may issue ng panunuhol. Ano? 'Di ba? May issue sa confidential funds. Huwag kayong magpauto dyan sa vlogger na yan. Huwag kayong tatanga-tanga. Ay, shoutout po kay Riddler Official Mix Vlogs. Shoutout po. Palakpakan ng buong Pilipino. Diba? O, tuloy. Susuportahan ang pananaw na ito ng isang advokasya pa rin na may parusang kamatayan o death penalty sa mga corrupt na politiko. Sana all! Pero sana, Kibuloy, wag kang tamaan yan, ha? Lalo na yung kaibigan mong mga Duterte. Kasi may issue sa pangungurakot. May issue sa pagnanakaw. Ito po ay parang ano na lang to ni Kibuloy, parang kanyang pakulo. Pero pag yan ay nanalo, pero alam natin malabo eh. Pero pag yan ay nanalo, di naman po talaga niya gagawin yun. Gusto niya lang makuha yung loob niyo ngayon para iboto niyo siya. Parang si Digong lang noon, nangako. In 3 to 6 months, wala ng droga. Di palakpakan yung mga Pilipino. Yes, idol na kita! Yan yung dapat na politiko! Yung talagang lilinisin yung droga! Wala pang nakagawa niyan! Nung pag-upo ni Digong, nag 6 months na lang, may droga pa rin. Abay, nag-extend. Di ko lang alam kung ilang months yung in-extend. Basta nag-extend po si Digong. Hanggang sa bumaba na lang siya ng pagka-presidente ng Pilipinas, may droga pa rin. Diba? So, madali lang pong mangako. Madali lang, katulad ng ginagawa ni Kibuloy ngayon, nangangako. Ano bang ginagawa ng mga politiko? Diba more on pangako? Si PBBM nga yung naiba eh. Kasi walang pangako pero may pangarap. Diba? Ay, salamat po Sir Riddler Official Mix Vlog, salamat po. Iboto nyo si Kibuloy para finish na ang Pinas. Pag yan nanalo, ubos ang mga anak nyo at babalik ang mga kriminal. Tama po. Diba? Yung mga manyakis, magiging malaya. Diba? Sabi nga ng mga DDS, ang pumatay sa mga anak namin, manyakis. Di nyo tinitingnan to? Ang kaibigan ni Digong, may issue sa mga chicks. May issue sa mga minor de edad. Di nyo to tinitingnan? Tapos ngayon, kunyari galit kayo sa adik, pero ang tropa ni Digong, manyakis. Galit sila sa adik, galit sa manyakis. O bakit di kayo magalit dito? Mahilig to sa chicks. Di okay lang naman po kung babaero ka, lalakero ka. Okay lang yon. Okay lang. Basta, hindi mo pinipilit yung mga babae na gagasain mo, diba? Gagalawin mo. Tapos yung mga minor pa, okay lang yun. Magbabae kayo doon. Diba? Manlalaki kayo doon. Mangmatanda kayo doon. Karapatan nyo yan eh. Pero yung mamimilit kayo, gigipitin nyo yung tao para lang makuha ninyo yung gusto ninyo. Ewan ko na lang. Ang tanong, di ko pa natanong yung mga biktima kung malaki ba yung pag-aari nitong taong ito. Wala namang kinuwento. Ikis-kis mo hanggang kaya ng ulo, lalambot yan. O, kape! Ay, shoutout kay Noni Montilla Vlogs. Ayun wait lang. Ano daw? Kapag nakita si Kibuloy ng mga tambay, kukuyugin yan.
Ay, kawawa yung mga tambay. Kay Kibuloy. Kawawa yung mga tambay kay Kibuloy. Alam niyo bakit? Ipapa-stop lang niya yan eh. Isang stop lang yan. Wala na. Diba? May power yan eh. Na sinasabi ko eh. Sabi ko kanina okay lang kung kulong. Puta pa, gurguran talaga. Mga korap na politiko. Ala kayo, lagot kayo. Yung malaking mama dyan sa kongreso. Yung malaking mama dyan sa kongreso. Ay po talaga. At saka yung partner niya, maliit na mama. Kayo unang mabibitay, mga animal kayo. Mga kawatan sa gobyerno, anak ng patola kayo. Magtago na kayo kapag nanalo si pastor. I-winnable itong mama na to eh. Winnable ito. Tanyag kasi, di ba? Tanyag itong mamang ito eh. Dito tayo kay Kibuloy. Huwag tayo dyan sa tanga na nagsasalita. Si President yan. Ikaw pa rin nagsasalita! Wait lang! Minamaltrato, halimbawa, magkaroon sila ng sport. Yan. Meron tayong PhilHealth. Asahan po ninyo, pag ako ay naging senador, inilukluk ako kasama ng aking mga kasamahan sa PDP laban, ipaglalaban ko ang kalusugan ng ating mga mamamayang Pilipino. Ano daw? Libre gamot, lahat-lahat, pati doktor, pati hospital. Ganun ba? Libre gamot, pati doktor, pati hospital. Pero, merong nakatira sa kingdom noon ni Kibuloy na nagkasakit, may cancer, na kuwento ni Arlene Stone, gusto sanang magpagamot, pero hindi pinagamot. Pero sabi nila maraming pera daw to. Nag-iisa na nga lang yon, may sakit, hindi pinagamot. Hindi binigyan ng gamot. Tapos ngayon mangangako ka ng ganyan? Kibuloy? Anong sabi ni Arlene Stone noon? Meron akong kaibigan dyan na talagang nagkasakit-sakit. Hindi man inasikaso ni Kibuloy. Walang pakialam. Pinabayaan lang. Diba? Kaya wag kang mangako ng ganyan. Yung pangako na yan, mapapako yan. Diba, mga kababayan? Eto, PDP yung mga yan ha, PDP. Lahat, sa 10 ng PDP. Hindi lang si Pastor Kibuloy ang nagsasabi niyan. Yung tungkol sa korupsyon, ititigil nila ang korupsyon, tungkol sa... Eto kahit sino pong makaupo sa gobyerno, basta walang bitay, hindi po matitigil yung korupsyon. Ngayon, pagpalagay natin, lahat ng PDP laban maging senador, pagpalagay natin, sa tingin nyo, ipapatupad nila yung ano na yan? Yung bitay na yan? Sabi ko nga, malabo pong maipatupad yan kasi yung mga PDP laban na yan, sabik sa usin. Usin tuloy, usin. Sabik sa ano? Pera. Si ano na nga lang, Philip Salvador, hampas lupa naman yan eh. Anong habol niyan? Bakit magsisenador? Para ba talaga sa bayan? Hindi. Yung anak niya nga, hindi niya masuportahan eh. Sa bayan pa kaya? Pambansang pangkalasugan, ayan, na tutuunan nila ng pansin, lalo na itong ating mga kababayan na dukha talaga. Pero ang tanong, mga kababayan, sa kabila, yung kabila, mga bangag ba, meron ba tayo narinig na ganyan? Yung anak ng patulan, nangunguna yung bangag na bumabanat sa taga-PDP. Oo, nangunguna talaga yung bangag. May nakita nga akong bangag dito eh. Alam mo ba sino yung bangag yan Yan yung ano, yan yung bangag. Kita mo, di ba? Ngiwi. Sabi nga ni Harry Roque kay Digong at Baste, ngiwi, ngiwi, ngiwi. Ngiwi, ngiwi daw. Sila pala yung tunay ng ngiwi. Di ba? Wag nga kami. Tuloy tayo. Nawawala yung budget ng PhilHealth dahil kinukurap ito. Anong PhilHealth? Anong PhilHealth? PhilHealth.
Ulitin nga natin. Na dapat kaya nga nawawala yung budget ng PhilHealth dahil kinukurap ito. Na dapat Dandahan lang sa salita. Uy, PhilHealth! Hindi, PhilHealth! Oy, shoutout kay Kalingap Vlog Grace. Magandang gabi po. ilagay sa pangkalusugan. Saan nilagay? Sa tulay. Wala ka naman nakitang tulay. At yun ay mali. Itutuhin po natin yan. Yeah. Kaya ang aking pong advokasya, ayusin natin ang Pilipinas. Yeah. Ito ay isa ring advokasya ko, pagbabawas ng kahirapan. Poverty alleviation. Ito pinakamahirap mga kababayan ha. I-reverse nyo po yun. Pagbabawas daw ng kahirapan yung gusto ni Kibuloy. Ngayon, tatanungin ko kayo, kung talagang perfect itong mga programa ni Kibuloy, nung siya ay nabubuhay pa, nung siya ay nandun pa sa Kingdom, kung talagang perfect yung kanyang programa, dapat walang mga nagreklamo. Dapat walang nagreklamo. Pero bakit meron? Ibig sabihin, may problema po sa pamumuno ni Kibuloy dyan sa loob. Dyan mismo sa kanyang kingdom. Kaya ang sasabihin mo, walang maghihirap. Imposible yan, Kibuloy. Pautot mo na lang yan. Pagbabawas na kahirapan. Meron na tayong papa dyan, mga kababayan. Meron ng papa, si Papa Gadon. Ay, libre pong mag-like dyan ha. Libreng mag-like. Huwag niyo pong kalimutan yan. Hindi ko man nakikita yung ahensya niyang gumagalaw. Hindi ko man alam kung meron ba talaga siyang nagagawa sa ahensya niya, mga kababayan. Parang walang silbi yung ahensya niya. Direct Cernero, shoutout po Siya nga walang silbi. alam niyo kung ano update sa kanya ngayon? Alam niyo sabi niya, ikikwento ko lang sandali ha. Agit lang pastor ha. Alam niyo bagong update sa kanya ngayon, sabi niya mga kababayan malaking pagkakamali daw ang ginawa ni Senator Aimee na magpa-endorse kay VP Sara. At gano'n na rin daw si Camille Villar. Dahil wala naman daw tao ang mga Duterte, mga kababayan. Bugok, di ba? Bobo. Bobo ba yan talaga si Gadon? Hindi ka Pagsampal sa inyo, ibabalik nyo. Di ba? Imbis kayo yung bobo, binabalik nyo. Imbis kayo yung totoong bangag, ibabalik nyo. Imbis kayo yung talagang totoong kumakain ng pulburon, ibabalik nyo. Gawain nyo yan alam. Dito tayo kay Kibuloy. Yan. Philippine Food Security Enhancement Act na magbibigay ng kapital sa mga... Tingnan mo. Si Kibuloy may binabasa. Ako po, pag magsenador ako, pag ako nagsenador, wala akong babasahin dyan ng mga plataforma ko. Kasi syempre, kung ano yung nasa puso mo, yun yung susundin mo. Binabasa mo pa eh. Ibig sabihin yung plataforma na yan, parang malabo. magsasaka. Para sa... Ayan nagbabasa Kita niyo yung mata ni Kibuloy. Dapat alam mo yung ano mo. Dapat memorize mo yan kasi ikaw yung may-ari ng sanlibutan. Hindi mo na kailangan magbasa. Dahil sa sobrang kapangyarihan mo, dapat nasa utak mo na yan. Hindi na nakalista pa. O nakasulat pa, o may script ka pa, dapat wala nang ganun. May-ari ka ng sanlibutan, di ba? May-ari ka ng vibrator, di ba? Dapat kumuha ka ng power mo, yung talagang papasok lahat sa memorya mo yung yung mga dapat mong sabihin. Ang klase. Nakakahiya po kasi siya daw yung makapangyarihan Tapos ngayon may kudigo. May kudigo. Tuloy natin. Produksyon ng agrikultura, makapagbigay ng modernong kagamitan sa pagsasaka upang suportahan ang mabisang produksyon, pamamahagi at pag-iimbak ng pagkain. Ang Panginoon, pag nagsabi yung Panginoon, in 7 years, magugutom ang lugar na to. Magugutom yan. Panginoon yung nagsabi, nasa Biblia yan. Ang una, sabi ng Panginoon, in 7 years, magkakaroon ng kasaganahan sa lugar na to. Diba? Pagkatapos ng 7 years, another 7 years, yung mga tanim matutuyo.
Maghihirap yung lugar na to. Pero si Kibuloy, iba. Tatakbo daw para makabili ng kagamitan, para sa produkto, supply ng ng mga pagkain. Kala ko ba makapangyarihan? Ba't kailangan ng makina? Oy, salamat po Ninita Umali sa pag-like. Shoy, Kibulok, wala gutom ngayon. Yung mga magsasaka, mga kababayan, magbibigay sila ng puhunan. Gagawa sila ng... Sino bang kalaban nyo dyan? Sinong Ilya? May umiiyak ba? Bigyan nyo ng titi ng kalabaw. Patsupain nyo. Para magkaroon ng puhunan itong ating mga magsasaka at mga modernong kagamitan. Ewan ko lang kung mayroong nagawang ganyan si mga kababayan. Para magkaroon daw ng puhunan itong mga magsasaka. Ewan ko lang daw kung may nagawa si PBBM. Sino po yung may alam dito? Press 1. Sino yung may alam dito na yung mga utang na magsasaka bayad na? Sino? Taas po yung paa, kamay. Sino? Si PBBM po, dito, umiikot po yan si Pangulo Yung mga utang po ng mga magsasaka, bayad na. Nagawa ba yan ni Digong? Nagawa ba yan ni Kibuloy? Hindi nagawa yan ng mga amo mo. 'Di ba? Kasi yung mga amo mo, walang pagmamahal yan sa mga Pilipino. Puro inchik yung mahal niyan. 3 taon na, mahal pa rin ng bigas kasi walang ayuda sa mga magsasaka. Mahal pa rin daw po yung bigas kahit nagmura na. Magkano yung kilo ng bigas ngayon? Dito yung 25 kilos na bigas, mabibili na lang po ng 850. Meron ding 650. 25 kilos. Tapos mahal pa rin sa inyo? Anong gusto nyo? Gawing piso yung kilo ng bigas? Sino bang kawawa dyan? Di ba yung mga magsasaka? Panay kayo reklamo. 35 na nga lang yung kilo ng bigas, mahal pa rin sa inyo. Diba? Kainin nyo na lang yung puki ng nanay nyo. Puki ng nanay nyo at titi ng tatay nyo. Wala pala kayo Tatanga-tanga pa rin kayo Mahal pa rin daw. I-comment nyo nga po magkano yung presyo ng bigas dyan ngayon sa inyo. I-comment nyo nga. Kasi ang alam ko, mura na po yung bigas ngayon. Bumagsak po yung presyo ng bigas ngayon. Kaya nga yung mga magsasaka ngayon, medyo nagtatampo kasi nagmura din po yung palay. May 30. Si Jin Kayat. 30 daw. Sa kanila, 30. Ipipin ko yan, yan. May 25. Diba? Mura na. Sa amin kasi, may 35 to 40. Yung isang kilo. May 32 sa Ilocos Norte. Mahal pa ba yan sa inyo? Mahal pa ba yan sa inyo? Tanong ko lang. Namamahalan pa rin kayo dyan? Tarantado tong mga to. Alam nyo, may 29, 33, may 30. May 1,100 na lang yung kilo. 25 kilo. Meron. Ayan mura na Depende sa klase ng bigas. Alam nyo, bumagsak man yung presyo ng bigas o hindi, meron at meron pa rin magrereklamo na mga anti-Marcos. Kahit pa gawing 10 piso yung kilo ng bigas, meron at meron pa rin magrereklamo. Mga magsasaka nga, nagrereklamo na, mura na daw ng bigas Diba? May 36, may 25. So, iba-iba. Iba-iba yung presyo. Pero, mapapansin mo po sa mga nagko-comment dito na yung presyo ng bigas ay talagang bumaba. Ganito na lang, kung didiis ka, hampas lupa ka, wala kang pambili ng bigas, magtrabaho ka na lang sa akin. Ang kakainin mo, patuka ng manok. Patuka ng manok. Wala kang pambili, di ba? Reklamador ka kasi. Di ba? Naku po. Pero mga Dito tayo. Yan.
po merong tinatawag na state subsidized farming. Pero sa panahon ni Digong, ang pinakamura, wait lang. Nawala tayo. Nawala ba tayo? Okay. Dito na lang. Nawala sa computer eh. Anyway, hindi naman tayo magtatagal na sa ating live. No, pero ito na lang sasabihin ko sa inyo mga pre. Ito na lang sasabihin ko sa inyo. Sa panahon po ni Digong, ang pinakamura na bigas, 60. 60. Hanggang pataas na yan. Ikumpara nyo na lang yung bigas sa panahon ni Digong sa bigas ngayon. Yung presyo. At yung quality. Yung nagawa ni PBBM ngayon na pababain yung presyo ng bigas, hindi po nagawa yan ni Digong. Wala po. Si Pangulong Bongbong Marcos lang po ang nakagawa niyan.